Lagi ako nakikinig dito sa PNT Stories at isa ito sa mga pampalipas oras ko. Ako nga po pala si Chanel, isang OFW na nagtatrabaho dito sa Saudi. Mahigit 2 taon na rin akong naroon noon. Kahit malayo ako sa pamilya ko, sinisikap kong manatiling malusog at aktibo. Noong nasa Pilipinas pa ako, mahilig talaga ako mag-workout. Kapag may libreng oras, madalas akong pumupunta sa gym o kaya naman ay nagja-jogging. Isang araw ng day off ko, wala akong maisip na gawin, kaya naisipan kong maghanap ng gym para makapag-ehersisyo. Medyo nangangalay na rin kasi ang katawan ko sa kakatrabaho at matagal na akong hindi nakakapag-workout. Naglakad-lakad ako sa lugar na malapit sa tinitirhan ko hanggang sa may nakita kong gym. Hindi yun kalakihan, pero mukha namang maayos. Tahimik din ang paligid, kaya naisip kong subukan. Pagpasok ko, may ilang tao akong nakita. Nagbayad ako ng walk-in fee at agad nagsimula mag-workout. Halos 2 oras akong nagpalipat-lipat ng gamit. Nag-treadmill ako, nagbuhat ng kaunti at nag-stretching. Maayos naman ang lahat. Wala akong napansin na kakaiba. Bandang gabi na nang matapos ako. Dahil pawis na ako, nagpasya akong maligo muna sa shower room bago umuwi. Nasa likod na bahagi ng gym ang women's shower area. Habang naglalakad ako papunta ron, napansin kong parang wala ng tao sa paligid. Akala ko normal lang dahil gabi na rin naman. Pagpasok ko sa shower room, may ilang cubicle at mga lababo. Tahimik ang lugar. Tanging tunog lang ng aircon ang naririnig ko. Pumasok ako sa isa sa shower stall at nagsimulang maligo. Ilang minuto na ako nagbabanlaw nang may marinig akong tunog ng gripo. Parang may nagbukas nito. Hindi ko yun pinansin noong una. Inisip ko na baka may ibang babae ring naliligo sa katabing stall. Pero maya-maya, narinig kong sumara ang pinto. Pagkatapos, may isa na namang bumukas. Kasunod nito ay isa pang gripo. Sunod-sunod. Parang may taong naglalaro sa mga gripo sa labas. Napatigil ako. Tahimik akong nakinig. Biglang tumigil ang lahat. Nakahinga ako ng maluwag. Pero 1 segundo lang ang lumipas nang makarinig na naman ako ng malakas na kalabog. Parang may pintong isinara ng napakalakas. Napalingon ako sa direksyon ng pinto ng shower stall kahit wala naman akong makikita. Muli akong nakarinig ng isa pang kalabog. Kasunod nito ay isa pa ulit. Parang may taong nagbubukas at nagsasara ng mga pinto ng shower room. Doon ako kinabahan. May tao po ba? Mahina akong tanong. Pero walang sumagot. Tapos lalong dumalas ang pagbukas at pagsara ng mga pinto. Nagkakalabugan. Kasabay nito, nagsimula ring magbukas-sara ang iba pang gripo. Naririnig ko ang bagsak ng tubig sa sahig. Parang may naglalakad sa pagitan ng mga shower stall. Pakiramdam ko noon ay may kasama kong hindi ko nakikita. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko noon. Pinatay ko ang shower at pilit na nakinig. Sa sandaling tumigil ang tubig sa stall ko, mas lalo kong narinig ang mga tunog sa paligid. Pero wala akong narinig na boses. Wala ring tunog ng yabag. Para bang kusang gumagalaw lang ang lahat. Doon ko na naramdaman ng matinding takot. Mabilis akong nagbanlaw kahit hindi pa ako tapos. Halos manginig ang mga kamay ko habang nagbibihis. Habang nilalagay ko ang gamit ko sa bag, napansin kong tumigil lahat ng ingay. Tapos naging sobrang tahimik. Paglabas ko ng shower room, halos tumakbo na ako palabas ng gym. Hindi na ako nagtagal. Hindi na rin ako lumingon. Pagka-uwi ko sa tinutuluyan ko, hindi ako agad nakatulog. Paulit-ulit lang sa isip ko yung tunog ng gripo at mga pintong kusang bumubukas at sumasara. Ikwinento ko yun sa ilang kakilala ko. May ilan sa kanila na nagsabi na may mga kwento raw tungkol sa mga lumang gusali na kinatatayuan ng gym. Pero wala naman akong paraan para malaman kung totoo yun. Ang sigurado lang ako, may kakaiba akong naranasan noong gabing yun. At mula noon, hindi na ako bumalik sa gym na yun.
Magandang araw, Sir Dave. Ako po si Tom, originally from Bacolod at nagtatrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang creepy experience na gusto kong i-share ay ang tungkol sa mga nakakatakot na naranasan namin sa workplace namin sa gym sa Saudi. One time, nag-usap kami ng kasama ko na Filipino coach sa bodybuilding area. After 5 minutes, bumaba ako sa hagdan. Pagtingala ko, may biglang dumungaw sa itaas at tinawag ako. Akala ko si Chris, katrabaho ko. Kaya bumalik ako sa kanya. Sabi niya, hindi daw siya umalis sa table niya. Sabi ko naman, sino yun? Akala ko may importante na sasabihin kaya bumalik ako. Pero kaming dalawa lang sa taas ng oras na yun. Sabi ko, doppelganger ata niya yun. Ginaya siya. Kasi may tinatawag kaming baba na multo sa gym namin. Etong sunod na ikukwento ko naman ay karanasan naman ng kasama kong si Jerry. Minsan daw, nagbe-video call si Jerry at asawa niya. Nang mapansin niya na may taong dumaan sa likod niya. Nakatobe ito, yung all white na traditional na damit ng mga taga-Saudi. Sabi ni Jerry, wala naman daw tao sa likod niya dahil siya lang mag-isa sa area na yun. Doon sa reception sa taas ng gym. Biglang tumaas daw yung balahibo ni Jerry at lumamig yung area niya. Tapos biglang nagsara yung pinto sa likod niya. Minsan naman sa CR ng gym. Tapos na yung duty hours at alam kong papunta si Philip sa grocery store kasi magkasabay kami. Bumaba siya at diretso labas. Ako nag-CR muna. Bagong renovate ang CR namin. Habang umuupo ako sa loob ng CR, siguro mga 3 minutes na, bigla na lang may namuwersang buksan ng pinto ng CR. Tapos sabi ko, Philip, ikaw ba yan? Hindi sumagot. 3 beses pinilit buksan ng pinto. Nagtaasan ng balahibo ko at nanlamig ako. Kasi narealize ko na umalis na si Philip. At ako na lang ang tao doon. Wala kaming kasamang iba doon. Kaya dali-dali kong binuksan ang pinto. Pagbukas ko, walang tao. Kaya agad ako naglinis at kumaripas ng takbo. Yun lang naman yung experience namin dito sa area namin. And hopefully wala na. Salamat po. Sana mapakinggan ko itong creepy experience namin dito sa channel nyo. Palagi kong pinapakinggan ang mga story mo, Sir Dave. Lalo na pag nagbabantay ako dito sa pwesto ko sa palengke. At gusto ko ibahagi yung naranasan ko noong pahinante pa ako sa isang truck driver. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Romy. Pahinante ni Kuya Ben. Galing kaming Maynila noon. At papunta kami sa Bicol para maghatid ng mga materyales sa isang construction site. Bandang 12:00 na ng gabi, nang marating namin ang isang mahabang bahagi ng kalsada na halos walang ilaw. Puro puno at matataas na damo ang nasa magkabilang gilid ng daan. Paminsan-minsan lang may nakakasalubong ng mga sasakyan. Medyo inaantok na ako noon, pero pinipilit kong gisingin ang sarili ko para may kausap si Kuya Ben. Kuya, malayo pa ba? Mga 2 oras pa siguro. Sagot niya habang nakatingin sa daan. Makalipas ang ilang minuto, may nakita akong mga ilaw sa malayo. Akala ko noong una, mga motor o sasakyan. Pero habang papalapit kami, napansin kong parang mga kandila ang ilaw. Kuya Ben, may tao yata sa unahan. Tumingin siya at bahagyang bumagal. Unti-unti naming nakita ang isang mahabang hanay ng mga taong naglalakad sa gitna ng kalsada. Parang prosesyon. May mga nakaputi, may mga nakaitim, lahat may hawak na kandila. Nakapagtataka lang kasi sobrang dilim ng lugar at wala namang simbahan o bahay sa paligid. Anong meron dito? Hindi ko din alam. Bumusina si Kuya Ben. 1 beses hanggang 2 beses. Pero wala ni isa sa kanila ang lumingon. Dire-diretso lang silang naglalakad. Lalo kaming bumagal hanggang halos nakahinto na ang truck.
Doon ko napansin na parang kakaiba ang mga tao. Hindi ko maaninag ng maayos ang mga mukha nila kahit tinatamaan na sila ng ilaw ng truck. Parang may kung anong anino na nakatakip sa kanila. Habang nakatitig ako, may nakita kong parang kabaong sa gitna ng prosesyon. May 4 na tao na may buhat nito. Pero ewan ko ba, parang hindi normal ang paggalaw nila. Biglang tumayo ang balahibo ko. "Kuya Ben, parang may mali." Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa unahan. Pagkatapos, biglang huminto ang buong prosesyon. Sabay-sabay. At dahan-dahan silang lumingon sa amin. Kinabahan ako. Hindi ko makakalimutan ang nakita ko noon. Yung iba sa kanila, sobrang putla. Yung iba parang walang malinaw na muka. At may isang batang babae sa unahan na nakatitig diretso sa truck namin. Tapos ngumiti siya. "Kuya Ben." Hindi pa ako natatapos magsalita nang biglang namatay ang makina ng truck. Kasabay nun, namatay rin ang mga ilaw. Biglang dumilim ang paligid. Sobrang dilim. Naririnig ko na lang ang paghinga namin ni Kuya Ben. Pagkatapos, may narinig kaming katok sa gilid ng truck. Napatingin ako sa bintana pero wala akong makita. Maya-maya, may isa pang katok sa kabilang side naman. Tapos may kalabog sa likod ng truck para bang may umaakyat. "Kuya Ben!" Wala siyang sagot. Nagdadasal na pala siya, paulit-ulit. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto kaming ganon. Pakiramdam ko sobrang tagal. Pagkatapos, biglang kusang umandar ulit ang makina. Bumalik ang ilaw. Agad kaming tumingin sa harap. Pero wala na. Wala na ang prosesyon. Wala na rin yung kabaong. Walang kahit isang tao sa kalsada. Parang walang nangyari. Hindi na kami nagsalita buong biyahe. At nakarating naman kami sa destinasyon namin. Hanggang ngayon, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Truck driver pa rin si Kuya Ben. Pero ako, mas pinili ko na lang magtinda sa palengke. Ako si Buboy, truck driver. Nangyari ang karanasang ito taong 2010. At hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang gabing yun. May deliver kami papuntang Mindoro. Kasama ko yung pahinante kong si JR. Maaga kaming umalis sa warehouse at bumiyahe papuntang Batangas Port. Kargado ang truck namin ng mga construction material na kailangan maihatid kinabukasan. Normal lang ang lahat noong una. Pagdating namin sa Pantalan, pumila kami kasama ng ibang truck na sasakay ng barko. Marami ring driver at pahinante ang naghihintay. May ilan pang nagkukwentuhan habang kumakain sa karinderya malapit sa Pantalan. Bandang gabi, nang makasakay kami ng barko, naiayos ang truck sa cargo deck kasama ng iba pang sasakyan. Habang bumabiyahe ang barko patawid ng dagat, umakyat muna kami sa taas na JR para magpalipas ng oras. Mahangin ang gabi, madilim ang paligid maliban sa mga ilaw ng barko na sumasalamin sa tubig. Maya-maya, sinabi ni JR na matutulog muna siya sa loob dahil inaantok na raw siya. Tahimik yung dagat nun at ang tanging naririnig ko lang ay ang hampas ng alon. Habang nakatanaw ako sa tubig, may napansin akong kakaiba sa di kalayuan. Akala ko malaking kahoy lang o kung anong bagay na inaanod. Pero habang nakatitig ako, napansin kong parang may ulo. Kinabahan ako. Hindi yun bagay na lumulutang lang. Parang may nilalang na nakalitaw sa ibabaw ng tubig. Hindi ako agad gumalaw. Nakatitig lang ako. Kitang-kita ko sa ilaw ng barko ang maitim nitong balat. Parang basa at makintab. Malalaki ang balikat nito at tila tao ang hugis ng katawan, pero kakaiba ang itsura. Pinilit kong kumurap para mas malinaw kong makita. At doon ko napansing nakatingin ito sa barko. Parang nakamasid. Parang sinusundan kami.
Kinabahan na ako. Hindi ko alam kung ano ang nakikita ko. Gusto kong isipin na pagod lang ako o niloloko lang ako ng dilim ng gabi. Pero ilang segundo ko rin yung nakita. Hindi ako makaalis sa pagkakatayo. Pagkatapos ay lumakas ang hangin. Humampas ang malamig na bugso sa mukha ko. Kaya napakurap ako at napatingin saglit sa kabilang direksyon. Wala pang isang segundo, pagbalik ng tingin ko sa parehong lugar, wala na. Nawala yung ulo. Wala nang kahit ano. Puro maitim na dagat na lang ang nasa harapan ko. Napalingon-lingon pa ako sa paligid. Baka lumubog lang o baka mali ang nakita ko. Pero wala na talaga. Maya-maya, bumalik ako sa loob ng barko. Nakita ko si JR, mahimbing na natutulog. Ilang beses kong naisip na gisingin siya at ikwento ang nakita ko. Pero hindi ko na ginawa. Baka isipin niyang nagbibiro lang ako at saka hindi siya maniwala. Kaya itinago ko na lang sa sarili ko ang nangyari. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating naman kami sa Mindoro nang walang problema. Maayos naming na-deliver ang mga kargamento at natapos ang trabaho namin gaya ng nakaplano. Pagdating ng gabi, naghanda naman kami para sa biyahe pabalik. Hindi ko maiwasang isipin ang nakita ko sa dagat. Paminsan-minsan, sumisilip ako sa labas ng barko habang bumabiyahe kami pa uwi. Pero pagbalik namin ng Batangas, wala na akong nakitang kakaibang nilalang. Tahimik lang ang dagat hanggang makarating kami sa Pantalan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko noong gabing yon. Pero isang bagay ang sigurado, hindi yon kahoy at hindi rin yon ordinaryong tao. Sir Dave, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leo. 22 years old na ako at isa akong delivery rider sa Riyadh, Saudi Arabia. 3 taon na ako nagtatrabaho roon. Nang mangyari ang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Nangyari ito noong tag-init, alas 11 na ng gabi nang makatanggap ako ng delivery para sa isang malayong compound sa labas ng syudad. Dahil malaki ang tip, agad ko itong tinanggap. Tahimik ang kalsada habang minamaneho ko ang motor. Sa magkabilang gilid ay puro buhangin at malawak na kapatagan. Walang buhay, walang establishmento. Paminsan-minsan lang may dumadaang sasakyan. Mahigit 30 minuto na akong bumabiyahe nang makaramdam ako ng uhaw. Ubos na ang tubig ko at medyo nahihilo na rin ako dahil pagod na. Habang tinatahak ko ang madilim na highway, may napansin akong ilaw sa di kalayuan. Noong una, akala ko gasolinahan. Pero habang papalapit ako, nakita kong isa pala itong maliit na tindahan. Parang lumang grocery o convenience store. Pero nakatayo sa lugar na hindi ko inaasahang may negosyo. Nagtaka ako. 3 taon na akong dumadaan sa rutang yun, ngunit hindi ko pa kailanman nakita ang tindahang yun. Gayunpaman, dahil sa sobrang uhaw ko, huminto ako. Luma na ang tindahan. Lumang-luma ang kahoy sa pinto nito. May nakasabit pa na ilaw sa harapan na kulay dilaw. Wala akong nakitang ibang gusali sa paligid. Ang mas kakaiba, parang walang hangin sa lugar na yun. Tapos sobrang tahimik. Pagpasok ko sa loob, parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Maliit lang ang tindahan. May mga dilata, biskwit, inumin at kung ano-ano pang produkto sa mga istante. Parang normal naman. May matandang lalaki sa counter. Maputi ang balbas at nakasuot ng puting damit. Hindi siya nagsasalita. Nakatitig lang siya sa akin. Tinanong ko kung may tubig. Tinuro niya lang ang refrigerator. Kumuha ako ng malamig na tubig at agad na uminom. Pakiramdam ko noon, para akong nabuhayan. Pagkatapos, lumapit ako sa counter para magbayad. Nang ibigay ko ang pera, dahan-dahan niyang tinanggap yon. Pagkatapos ay nagsalita siya at ang sabi niya, umuwi na daw ako bago mag alas 12. Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinilabutan.
Tapos ngumiti siya. Agad akong umalis. Paglabas ko, napansin kong ilang minuto na lang at 12:00 na. Mabilis kong tinapos ang delivery at umuwi. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero kinabukasan, habang nagkukwentuhan kami ng isa kong kasamahang rider, naikwento ko ang tungkol sa tindahan. Nagtaka siya at ang sabi niya, anong tindahan daw? Sinabi ko ang lokasyon. Tapos tinanong niya ako kung seryoso ba ako. Sinagot ko ng oo naman. Pero ang sabi niya, wala raw tindahan doon. Natawa ako. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero maya-maya, may sumali sa usapan namin, isa pang driver. At ang sabi nito, wala raw talagang tindahan sa lugar na yon. Doon ako nagsimulang kabahan. Pagsapit ng gabi, nagpa siya akong balikan ng lugar. Gusto kong patunayan na tama ako. Pumunta ako sa eksaktong lugar. Ngunit pagdating ko ron, walang tindahan. Walang kahit anong palatandaan na may establishmentong nakatayo roon. Puro kawalan lang. Agad ako nagpasyang umalis dahil sa takot. At matapos yun, hindi na ako tumatanggap ng booking sa lugar na yun. Magandang araw po sa lahat. Ako si Raquel, isang cashier sa isang maliit na grocery sa Riyadh. Ilang taon na rin ako nagtatrabaho roon. Sanay na ako sa night shift dahil mas tahimik ang trabaho kapag malapit na magsara ang store. Kadalasan, 11:00 ng gabi pa lang, kakaunti na lang ang mga customer. At pagdating ng hating gabi, kami na lang ng kasamahan kong kahera at isang gwardya ang natitira. Noong una, normal lang ang lahat. Hanggang sa isang gabi na hindi ko malilimutan. Ilang minuto bago mag-closing, nagbibilang ako ng pera habang pinapatay ng gwardya ang ilang ilaw sa labas. Tahimik na ang buong tindahan noon. Naririnig ko na lang ang mahinang ugong ng mga refrigerator. Habang nakayuko ako, napansin kong bumukas ang salaming pinto. Pag-angat ko ng tingin, may batang lalaki na pumasok. Mga 9 o 10 taong gulang siguro. Nakaputi siyang damit at nakayuko habang naglalakad. Nagtaka agad ako. Walang magulang, wala siyang kasama. At higit sa lahat, malapit na kaming magsara. Inisip kong baka naiwan ng pamilya niya, kaya hinayaan ko muna siya. Diretso siyang naglakad papunta sa pinakandulong bahagi. Ilang minuto ang lumipas, ngunit hindi na siya bumalik. Hindi ko rin nakitang lumabas. Lumabas ako ng counter para hanapin siya. Pagdating ko sa dulong bahagi, wala naman siya doon. Sinilip ko ang kabilang pasilyo. Wala rin. Tinignan ko rin ng CR. Wala rin. Maging ang stock room, wala ring tao. Parang naglaho na lang siya sa hangin. Nagtaka ako, pero inisip kong baka pagod lang ako noon. Kinabukasan, eksaktong parehong oras, nakita ko na naman siya. Bumukas ang pinto. Pumasok ang parehong batang lalaki. Yun din yung damit niya. At diretsong nagtungo sa pinuntahan niya kagabi. Napatayo agad ako. Hindi ko na hinintay na mawala siya. Mabilis ko siyang sinundan. Ngunit pagliko niya sa kabilang bahagi, nawala na naman. Doon na ako kinabahan. Lumipas ang mga araw at paulit-ulit itong nangyayari. Tuwing malapit na ang closing time, tuwing halos wala ng customer, lagi ko siyang nakikita at lagi rin siyang nawawala. Isang gabi, naglakas loob akong sabihin ito sa gwardya. Ngumiti lang siya noong una, pero nang makita niyang seryoso ako, bigla siya natahimik. At makalipas ang ilang segundo, sabi niya, "Ikaw na ang pangatlong empleyado na nagkwento sa akin yan." Hindi ko maintindihan kasi parang sanay na siya. At ayon sa kanya, ilang taon na raw nakalipas nang may batang nasagasaan sa kalsada malapit sa lugar na yun. Hindi raw umabot ng buhay sa ospital. At mula nun,
May mga empleyadong nagsasabing may batang pumapasok sa tindahan kapag gabi. At nang marinig ko yon, mas lalo akong kinabahan. At dumating ang gabi na tuluyan akong natakot ng sobra. Halos 12:00 na noon. Ako na lang ang nasa harap habang nasa likod ang gwardya. Biglang bumukas ang pinto. Nakita ko na naman siya. Pero iba na ang pakiramdam ko ng gabing yon. Hindi na siya dumiretso. Huminto siya sa gitna ng tindahan. At sa unang pagkakataon, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Nanigas ang katawan ko. Maputla ang mukha niya. Maitim ang paligid ng mga mata. At nakatingin ng diretso sa akin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay niya at itinuro ang pinakang dulong bahagi ng store. Hindi ko alam kung bakit, pero para akong nahipnotismo. Napalakad ako papunta ron. Bawat hakbang ko, parang lalong bumibigat ang hangin. Pagsilip ko doon, wala namang tao. Ngunit may kakaiba akong narinig. Mahinang tunog ng pagtakbo. Parang batang tumatakbo sa pagitan ng mga istante. Napaatras ako. Biglang nagsimulang magkalansingan ng ilang nakasabit na produkto kahit walang hangin. Kasunod nun ay isang mahinang tawa ng bata. Hindi ko na kinaya. Umalis ako nung gabing yun. At pagdating ng kinabukasan, humingi agad ako ng transfer sa ibang branch. At pagkatapos nun, naaprubahan naman ang request ko. Simula noong umalis ako sa branch na yun, naging payapa na ang pagtatrabaho ko. Ako si Ryan, 28 taong gulang. Bagong salta ako sa Saudi para magtrabaho bilang warehouse assistant sa isang kumpanya sa Jeddah. Pagdating ko sa staff house, agad akong isinama ng supervisor. Isa itong lumang 2 palapag na bahay na inuupahan ng kumpanya para sa mga empleyado. Habang iniikot ako, napansin ko agad ang isang kwarto sa dulo ng 2nd palapag. Nakasara, walang pangalan at parang matagal nang hindi binubuksan. Bakit wala nakatira dyan? Tanong ko. Nagkatinginan ng mga kasama ko. At ang sabi nila, wag ko na lang daw pansinin. Pero ramdam ko na may mali. Yung klase ng katahimikan na hindi normal sa isang staff house na puno ng lalaki. Gabi na nang maghapunan kami. Doon ko na ulit narinig ang bulungan. Ryan, kahit anong mangyari, wag mong kukunin yung kwarto sa dulo, sabi ng isa. Napangiti ako ng bahagya. Bakit? May multo? Ayon sa kanila, matagal nang bakante ang kwartong yun. Ilang empleyado na raw ang sinubukang tumira ron, pero wala ni isang tumagal kahit isang linggo. May naririnig daw silang umiiyak tuwing madaling araw. Minsan babae, minsan naman daw parang bata. Minsan hindi mo alam kung tao pa ba talaga. Pero hindi ako naniwala. Sanay ako sa mga kwentong ganito. Lagi namang may exaggeration kapag bagong lugar. Kaya nang magkaubusan ng kwarto dahil may bagong batch ng empleyado, agad akong nagboluntaryo. Ako na lang sa bakanteng kwarto. Biglang tumahimik ang lahat. Sigurado ka? Tanong ni June. Tumangulang ako. Kinabukasan, inilipat ko ang gamit ko sa dulong 2nd palapag. Simple lang ang kwarto. Kama, kabinet, maliit na mesa at lumang aircon. Sa unang gabi, wala, tahimik, tapos normal naman. Sa 2nd gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. May narinig akong mahina, parang pag-iyak. Napabangon ako ng dahan-dahan. Pinakinggan ko ng mabuti. Mahina lang sa una. Parang galing sa malayo. Akala ko baka TV lang sa kabilang kwarto. Humiga ulit ako. Pero habang lumilipas ang mga gabi, palakas ng palakas at mas malinaw. Hindi na siya galing sa labas. Parang nasa loob mismo ng kwarto. Sa 5th gabi, eksaktong 3:00,
Nagising ulit ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa bigat ng hangin. Parang may nakaupo sa tabi ko kahit wala naman. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Madilim ang silid, pero may liwanag mula sa bintana. At doon ko siya nakita. May anino sa kisame, nakadikit. Hindi basta anino, parang may hugis tao, pero kakaiba. Tapos nakatutok sa akin. Hindi gumagalaw. Nanlamig ako. Pinikit ko ang mata ko sandali. Akala ko guni-guni lang. Pagmulat ko, nandun pa rin. At ngayon, ramdam na ramdam ko. Bigla kong naramdaman na hindi na lang ito nakikita. Parang alam niyang gising ako. Hindi ako nakagalaw. Kahit paghinga ko, mabigat. Tapos yung pag-iyak, sa loob mismo ng kwarto. Sa gilid ko. Mahina, nanginginig, parang pilit pinipigilan. At doon ko na-realize, hindi lang pala siya anino sa kisame. May kasama ako buong oras. Tumayo ako bigla at binuksan ang ilaw. Wala. Pero ramdam ko pa rin yung presensya. Parang nakasiksik sa sulok ng kwarto. Tapos naghihintay lang. Kinabukasan, sinabi ko sa kanila ang nangyari. Sinabi ko naman sa'yo, sabi ni June. Hindi na ako nakipagtalo. Sa ikapitong gabi, hindi na ako natulog sa kwarto. Dinala ko ang gamit ko pababa kahit ating gabi na. Hindi ako nagpaalam. Paglabas ko, napansin ko na lang na parang mas malamig sa dulo ng hagdan. Kahit normal naman ang hangin sa buong bahay. Parang may nakatingin mula sa itaas, mula sa kwartong iniwan ko. Yun lang naman po yung karanasan ko. Hanggang dito na lang. Salamat. Mapagpalang araw sa lahat. Ako si Dildan, isang truck driver na bumabiyahe ng mga buhay na baboy mula Batangas papunta sa iba't ibang probinsya. Marami na akong naranasan sa kalsada, pero may isang biyahe noong 2018 na hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko. Kasama ko noon ang pahinante kong si Potpot. Gabi na nang makaalis kami ng farm sa Quezon. Puno ng mga biik ang likod ng truck namin at kailangan naming makarating sa destinasyon kinabukasan ng umaga. Pag-alis namin, normal lang ang biyahe. Tahimik ang daan at bihira ang mga sasakyang nakakasalubong. Pero bandang hating gabi, napansin naming biglang naging magulo ang mga baboy sa likod. Nagsisiksikan sila sa isang sulok ng truck at malakas ang kanilang mga iyak. "Boss, parang may mali yata sa mga baboy," sabi ni Potpot habang nakasilip sa side mirror. Sinilip ko rin pero wala akong nakita. Ilang minuto ang lumipas nang makarinig kami ng malakas na kalabog mula sa likuran. Napaigpit ang hawak ko sa manibela. "Ano yun?" "Hindi ko alam." Hindi pa kami nakaka-recover sa gulat nang may isa namang malakas na tunog. Parang may bakal na pinupunit. Doon na kami kinabahan. Tumingin ako sa side mirror at may nakita kong maitim na nilalang na nakadikit sa likod ng truck. Akala ko tao, pero imposible. Napakalaki nito. "Boss, may nakasabit," sabi ni Potpot. Nanlamig ang buong katawan ko noon. Dinagdagan ko ang takbo pero parang wala itong epekto. Maya-maya, narinig namin ang sunod-sunod na iyak ng mga biik. Tapos biglang umalog ng malakas ang bubong ng truck. Napamura si Potpot. Pagtingin namin sa side mirror, kitang-kita naming natuklap ang likurang bahagi ng truck na bakal. Parang lata lang itong binuksan ng kung anumang nilalang na yun. At doon namin nakita ng malinaw. Hindi ito tao. Napakapayat ng katawan, maitim ang balat, mahaba ang kamay, at kakaiba ang galaw. Parang hayop at tao na pinagsama.
Mabilis nitong sinunggaban ng isang biik na nagpupumiglas. Tumalon ito pababa ng kalsada habang buhat ang baboy. Hindi na ako huminto, pero kita namin sa side mirror ang nangyari. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita naming inilapag nito ang biik sa gilid ng daan at pagkatapos, agad nitong nilantakan. Rinig pa namin kahit nasa loob kami ng truck ang nakakatakot na pag-iyak ng baboy. "Boss, umalis na tayo rito." Piniga ko ang silinyador at pinatakbo ng mas mabilis ang truck. Pero bago kami tuluyang makalayo, nakita naming nakatingin pa rin sa amin ang nilalang habang kinakain ang nakuha nitong biik. Pero wala itong balak na habulin kami. Ang gusto lang nito ay ang mga baboy. Pagkarating namin sa pinakamalapit na gasolinahan, dun lang kami huminto. Pareho kaming nanginginig na potpot. Pagbaba namin, nakita naming wasak ang likurang bahagi ng truck. Baluktot ang mga bakal at may mga bakas na parang malalaking kalmot. Hindi namin maipaliwanag kung paano yun natuklap ng ganun kadali. Kinabukasan, kwento namin ang nangyari sa ilang veteranong truck driver. Pagkatapos, sabi ng isa, "Maswerte kayong hindi kayo ang gusto, yung baboy lang ang pakay." Mula noon, tuwing bumabiyahe ako ng mga buhay na hayop sa gabi, iniiwasan ko na ang mga liblib na daan hanggat maaari. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing nakita namin ni Potpot kung paano binuksan ng isang nilalang ang likod ng truck at nilantakan ng biik na parang gutom na gutom ito sa sariwang laman. Yun lang naman po yung kwento ko. Sana mapili. Salamat. Hello Sir Dave. Ako si Frank, isang truck driver. Nangyari ito, isang madaling araw habang nakahinto kami sa isang malaking parking area ng trucking company. May biyahe kami noon papuntang Bicol, kaya maaga akong nag-alarm. Bandang 3:00 pa lang ng umaga, nagising na ako sa loob ng maliit na barracks na tinutulugan naming mga driver. Tahimik yung lugar, madilim pa, at iilan lang ang nakabukas na ilaw sa parking. Habang nagkakape ako, napansin kong parang may umaandar na makina sa labas. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang truck ko. Naka-on ang mga ilaw nito at parang umaandar ang makina. Medyo nagtaka ko. Si Boyet siguro to. Sabi ko pa noon. Baka nililipat lang ng isa sa mga driver ang truck para magkaroon ng espasyo. Lumabas ako at naglakad papunta ron. Habang papalapit ako, may kakaiba akong napansin. Walang tao sa paligid. Wala ring ibang driver na nakatayo malapit sa truck. Huminto ako ilang metro ang layo. Tumingin ako sa windshield. Wala akong makita sa driver's seat. Lumapit pa ako. Sinilip ko ang bintana sa gilid. Walang driver sa loob. Pero umaandar ang makina. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ko habang nakatitig sa manibela na kusang gumagalaw ng bahagya dahil sa vibration ng makina. Sinubukan kong buksan ang pinto. Nakahawak ako sa door handle pero ayaw bumukas. Hinila ko ulit. Ayaw pa rin. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Biglang umilaw ng mas maliwanag ang mga headlight. Kasunod nun, dahan-dahang umatras ang truck. Napaatras din ako sa gulat. Wala namang tao sa loob ah. Bakit haandar to? Huminto ang truck. Pagkatapos ay bigla itong umabante ng mabilis. Parang may taong madiing tumapak sa silinyador. Napatalon ako palayo. Huminto ulit. Tapos umatras na naman. Sa pagkakataong yun, parang direkta na itong nakatutok sa akin. Ramdam ko ang malamig na hangin habang nakatitig ako sa madilim na loob ng cabin. Pakiramdam ko, may nakatingin sa akin mula sa loob. Pero wala akong makita. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang malakas na ugong ng makina. Biglang humarurot ang truck papunta sa direksyon ko. Nanigas ako sa takot.
Parang hindi gumagana ang mga paa ko. Palapit ng palapit ang truck. Lalong lumaki ang harapan nito sa paningin ko. Ilang segundo na lang, masasagasaan na ako. Sa mismong sandaling sumalpok ang bumper sa katawan ko, bigla akong nagising. Napabalikwas ako mula sa kinahihigaan ko. Basang-basa ng pawis ang damit ko. Hinihingal ako at sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Madilim pa rin ang barracks. Tahimik ang paligid. Wala akong marinig na makina. Agad akong tumingin sa bintana. Nandun ang truck ko. Nakaparada lang. Nakapatay din ang makina. Ilang minuto akong nakaupo sa higaan habang pinapakalma ang sarili ko. Nang sumikat ang araw, lumabas ako para inspeksyonin ng truck. Normal naman ang lahat. Pero habang hinihimas ko ang pinto ng driver's side, hindi ko maiwasang maalala ang nangyari sa panaginip. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yun. Truck driver na ako ng mahigit 10 taon. Marami na akong napuntahang iba't ibang lugar. Pero may isang gabi na hanggang ngayon, ayoko nang balikan. Taong 2019 yon. Galing akong Maynila at may ihahatid na kargamento sa isang probinsya sa Hilagang Luzon. Bandang 12:00 na ng gabi, nang marating ko ang isang mahabang bahagi ng daan na napapalibutan ng bundok at makakapal na puno. Tahimik na yung dinadaanan ko noon. Paminsan-minsan ay sumisilip ako sa side mirror para tignan ang likod ng truck. Normal lang yun para sa mga driver. Habang umaandar ako sa isang paikot na bahagi ng kalsada, may napansin akong kakaiba sa kaliwang side mirror. Parang may maitim na bagay na nakasabit sa likod ng truck. Noong una, akala ko ay trapal lang o kung anong nalaglag na gamit. Sumilip ulit ako. Nandun pa rin. Pero parang tao. Mahaba ang braso nito at tila nakadikit sa pintuan sa likod ng truck. Medyo kinabahan ako noon. Agad kong binuksan ang ilaw sa likod ng cabin at tinignan muli ang salamin. Wala na. Normal lang ang likod. Napailing ako. Pagod na ako. Sabi ko na lang sa sarili ko. Pero makalipas ang ilang minuto, muli akong napatingin sa side mirror. Halos mapakapit ako ng mahigpit sa manibela. Nandun na naman. Parang nakatingin na sa akin. Kahit puro dilim ang mukha nito, ramdam kong nakatitig ito sa akin mula sa salamin. Tinapakan ko ng bahagya ang silinyador. Bumilis ang takbo ng truck, pero hindi nawala ang anyo. Sa bawat tingin ko sa side mirror, parang unti-unti itong gumagapang paakyat. Pakiramdam ko noon, papunta na ito sa mismong bintana ko. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko noon. Wala nang ibang sasakyan sa paligid. Wala ring bahay. Puro bundok at kagubatan. Pagtingin ko ulit sa salamin, halos mapasigaw ako. Ang nilalang ay nakadikit na sa gilid ng truck. Mahaba ang mga daliri, maitim ang buong katawan, at ang ulo nito nakaharap mismo sa akin. Mabilis kong kinuha ang radyo at tinawagan ng isa kong kasamang driver na nasa unahan ng ruta. Pero puro static lang ang sagot. Pagkatapos, may narinig akong kalabog mula sa likod ng truck. Kasunod pa nito ang isa, parang may mabigat na bagay na tumatalon sa ibabaw ng bubong. Nagdasal na lang ako habang mahigpit ang kapit sa manibela. Ayoko nang tumingin sa side mirror, pero hindi ko napigilan. At doon ko nakita ang pinaka nakakatakot na eksena sa buong buhay ko. Wala na sa likod ang nilalang. Wala na rin sa gilid. Dahan-dahan akong tumingin sa maliit na salamin sa ibabaw ng windshield. At sa refleksyon ng likurang bahagi ng cabin, may nakaupo sa likod ko. Maitim, mahaba ang buhok. Parang ilang pulgada lang ang layo sa upuan ko. Hindi ko na alam nun kung paano ko napagpatuloy ang pagmamaneho ko. Hindi ko na lang muli tinignan ng salamin. Diretso lang ang tingin ko sa kalsada habang nanginginig. Makalipas ang halos 10 minuto,
Nakakita ako ng maliit na gasolinahan na bukas pa. Uminto ako ng mabilis at halos tumalon na ako palabas ng truck. Tinawag ko ang gwardya at ilang tao ron. Sabay-sabay naming sinilip ang cabin. Pero walang tao. Walang bakas ng kahit ano. Matapos yun, hindi na ako tumuloy ng gabing yun. Doon na ako nagpalipas ng gabi sa gasolinahan hanggang mag-umaga. Pagsikat ng araw, bumiyahe na ulit ako noon at hindi ko na ulit naramdaman yung nilalang na yon. Yun lang naman po. Salamat.